Mga ka-backyard, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa dahil may gusto akong ipakita sa inyo ngayong umaga. Okay mga ka-backyard, may isi-share ako sa inyo. Ito, yung aking mga breeders ng mga gapi. Nandun sila, yan. Ipapakita ko sa inyo kung gaano sila kadami mga anak. At i-explain ko rin sa inyo kung papaano sila nanganak ng ganon karami at ano ba yung mga ginawa ko para ma-achieve ko yung ganon karaming mga fry na mga gapi. So ayan, ito. Nandito sila sa langganang yan. So tinatakpan ko yan kasi kahit na may shades, ito, hindi pa rin kaya yung init. Masyado pa rin naglulumot. Kasi ayoko nang masyadong malumot sa breeding tank. Gaya nito, yung mga walang takip. Ayan, makikita nyo ito. Ito, walang takip yan. So medyo dito, tapat yung sikat ng araw kaya malumot. Ayan, pero ito ay lagayan ko ng mga shrimp. Kaya okay lang yung lumot sa kanila. Ayan, kaya ito may mga takip. Yan yung mga yung mga trio na mga gapis. Ayan, so ipapakita ko sa inyo ito. Yung aking P-dirt. Ayan. Ayan, silipin nyo kung gaano karami yung mga fry niyan. Ayan o. Kaanak lang nila. Siguro ito mga 1 day old pa lang. Kasi nung hapon, nung nakarang araw, wala pang mga fry ito. So pag silip ko ngayong umaga, ayan. Okay na, ang dami na, ayan o. Ayan. So ang dami ng mga fry. Ayan, kita nyo. Ayan. Ito yung aking mga female. Ayan. Makita nyo, ayan o, flat na yung tiyan. Ibig sabihin, nanganak na. Nanganak na sila. Ayan o, flat na yung tiyan nya. Tignan natin ha. Ayan. Ayan, flat na. Ayan o, kita nyo, ayan o. So naibuga na niya lahat ng mga anak. Makita nyo naman kung gaano kalaki yung aking female. Ayan o. Ito yung mga tinatawag na mga jumbo size na mga female. So, dalawa yan, dalawang female yung nandito. So ito rin yung isa na female. Jumbo size na rin yan. Ayan, nanganak na rin yan. Ibig sabihin, dalawa yung female ko na nanganak dito ng siguro aabot ng mga 100 pieces mahigit na mga fry. So ganon kabilis magparami ng gapi. So depende pa rin. Dapat malalaki yung mga female ninyo. Kung gusto nyo ma-achieve yung maraming mga fry, mabilis ang pagpaparami ng mga gapi, kailangan mas malaki yung mga female ninyo. Dapat makondisyon nyo sila ng tama at saka mapalaki nyo sila ng yung oversize kagaya nung pinakita ko sa inyo kanina. Ayan, so paano ba ma-achieve yung ganon kalaking mga female? Syempre, napaka-importante ng water quality. Kailangan yung water quality nyo ay maganda talaga. Hindi lang basta water change, palit ng tubig, so maintain ng tubig. Sa akin kasi hindi ako ganon, hindi ako madalas mag water change. Ang tinitignan ko rito yung linaw ng tubig. Doon kasi ako bumabase. Pag malinaw yung tubig, ibig sabihin maganda yung quality ng tubig. So hindi mo siya kailangan palitan ng tubig. Kasi akala natin pagka nag water change tayo ay okay na, mas magaganda yung quality ng tubig. So merong advantage at disadvantage yung ganong process. Kasi pag nag water change tayo, nawawala yung mga good bacteria sa ating mga tank. Na-eliminate natin. So hindi yung maganda para sa isang breeding tank. Pagka nag water change tayo, may chlorine yon, so pwede ring malason yung mga isda. Yun yung disadvantage. Yung advantage naman ay natatanggal din natin yung ammonia. So ammonia lang naman yung kalaban sa ating mga breeding tank, sa ating mga setup. So sa akin, para ma-prevent ko yun, kailangan ko lang maglagay ng mga halaman. Yan. Tsaka yung mga tinatawag ito, yung mga ceramic. Ayun, ceramic ring. Ayan, yung gantong mga ceramic ring kasi,
ito yung tirahan ng mga beneficial bacteria. So importante na kada breeding tank nyo maglagay kayo nito para merong natitirahan yung mga beneficial bacteria. So yun yung mga dahilan bakit nagkakaroon ng magandang quality yung tubig. So nagkakaroon ng magandang cycle yung tubig. Ang result nun, lalaki yung mga breeder natin. So pangalawa, yung pakain. Syempre napaka-importante ng mga pinapakain natin. Hindi natin basta-basta dapat bigyan sila ng mga ordinary lang na pagkain kasi mababansot sila, mamamayat sila kasi hindi nila makukuha yung tamang protein. So sa akin, binibigyan ko sila, of course ito lang naman ang ginagawa ko, ito lang yung pinapakain ko sa kanila palagi. Ayan, so powder mix. Ever since nung nag-breed ako ng mga guppies, ito lang talaga yung pinapakain ko. Hindi ako gumagamit ng mga live foods, although maganda talaga ang live foods, pero para sa akin kasi mahirap yung supply tsaka napakamahal. So ang gusto ko kasi yung low cost lang na breeding. So ito low cost, ayan, 100 grams. So ito ay tatagal na sa gantong breeding setup. Siguro mga 2 months or 3 months magagamit mo to, yung ganto karami. So yan lang naman ang pinapakain ko sa kanila. Enough na yan para makakuha sila ng magandang nutrients ng source of protein. So yun mga ka-backyard, yun yung sekreto sa pagpaparami ng mga guppies. Kailangan malaki yung mga breeder ninyo. Pangalawa, maganda yung cycle ng tubig. At pangatlo, bigyan nyo ng tamang pagkain para sa kanila.